Okay po, topic natin ngayon, nervyos, anxiety, panic attack, di ba? Maraming tao nakaka-experience nito, yung biglang nervyos, panic attack. Sa mga hindi nakakaalam, sobrang nakakatakot ang panic attack. Pag nag-panic attack ka, kala mo parang magugunaw na ang mundo. Yan ang feeling mo, parang mamamatay na, nanginginig ka, nagpapawis ang kamay, yung isip mo kung ano-ano pumapasok, parang very restless ka, gusto mo gumawa ng isang bagay na talagang sobrang taranta, sobrang kabog, sobrang takot, ibang klase. Parang actually, ang nangyayari sa katawan pag nagpa-panic attack, naglalabas yung katawan natin ng adrenaline. Parang naka-red alert ka. Akala ng katawan mo may sunog. Kaya naglabas siya ng adrenaline na talagang hyper ka, pinapawisan ka. Pero after 15-30 minutes, basta kalmado ka lang, lilipas din yung panic attack. Para ka na injectionan ng adrenaline, manginginig ka. Okay? So, marami na pupunta sa emergency room, marami natatakot, yung iba talaga hindi na makatrabaho, hindi pumapasok sa school. Napakahirap gamutin. Okay? Pero meron tayong technique eh. Marami akong technique, alam ko itong panic attack eh. Nakwento ko na dati, di ba, dumana ako sa depression nung bata pa ako. Depression and panic attack usually connected yun. So, itong mga technique, subukan nyo lang, panoorin nyo lang video. Kung meron dito tatama sa iyo at makakatanggal bigla ng panic attack, gawin mo. Sasabihin ko lahat ng options mo, Maganda po to, kakaiba to. Usually, wala to sa libro. Ito matuturo ko sa inyo. Wala sa libro. Ano talaga to? By experience na baka makuha. Ang good news naman, magbigay muna tayo ng good news. Ang good news sa panic attack at nervyos, 99% of the time, hindi delikado. Okay? 99% of the time, hindi ka mamamatay, isip mo lang yan, walang mangyayari sa'yo. Okay? Hindi siya heart attack, hindi siya stroke, hindi siya cancer, nervyos lang, nasobrahan ka lang. Ito gagawin natin. Ito mga technique kakaiba. First, subukan mo, pakalmahin ang sarili mo, using this saying. Dapat meron kang mga salita. Anong mga salita? Okay? English, tapos translate natin sa Tagalog. This too shall pass. Lilipas din yan. Kahit anong nginig mo, kahit mangisay pa yung katawan mo, hayaan mo lang. In 15-30 minutes, mawawala yung adrenaline. Sabi ni Doc Willie, lilipas din yan. At pag lumipas yung panic attack, ano yan? Para kang lupaypay. Para kang nagalit, para kang napagod. Pero okay lang, para kang nahimasmasan, kakalma ka ulit. Ang maganda sa panic attack, kung kailan biglang pumasok sa iyo yan, biglang pumasok sa ulo mo na, delikado na, lagot na. Actually, sa akin dati, feeling ko parang lumalaki yung ulo eh. Parang nag-e-expand siya. Parang nag-e-expand, alam ko na, trigger na yan. Parang mag-e-expand na, parang may bumblebee na tumutunog, parang ganyan eh. Parating na yan, alam ko na. Usually sa akin, pag daming ginagawa, daming tinatype, daming inaaral, yun, may deadline, yan. This too shall pass. Pwede mo rin sabihin, pili ka lang dito, I am safe. Safe ako. Nasa kwarto ako, nasa bahay ako, wala naman mangyayari sa akin, wala naman hahabol sa'yo. Safe ka eh. Diba? Pag sinasabi ng utak mo, hindi, delikado, may mangyayari. Sabi mo, hindi, safe ako, safe ako. Another option, sabihin mo, this is just anxiety. Wala namang danger. Wala naman talagang threat. Walang threat, walang kaaway, walang delikado. Sarili mo lang to eh. Diba? Hindi ka naman basta wag ka lang gagalaw dyan. Huwag ka lang biglang tatawid sa daanan, di ba? Huwag ka lang gumawa ng, huwag ka lang pumunta sa maraming tao na baka mabangga ka. Doon ka lang. Doon ka lang sa kwarto, okay? Maghanap ka ng safe place. Mamaya tuturo ko. Hanap ka ng safe place bago sinasabi mo to. Anong safe place? Usually sa aking banyo. Di ba? Minsan may CR na safe place, di ba? Humanap ka ng CR
O isang cubicle sa school. Di ba? Maraming cubicle. Pumili ka na isang cubicle na favorite CR mo. Doon ka lang. Magkulong ka lang sa loob ng toilet habang pinapakalma mo sarili mo. Okay? Pwede mo sabihin, ito pa, number 4 saying, I can handle this. Kaya ko to. Sabihin mo, nakasurvive na ako dito. Pang ilang panic attack nyo na ba? Okay? Ang nakakatakot yung first. Pero kung kasing edad mo na ako, kaya middle age ka na, matanda ka na, nakaka-20 panic attacks ka na, dapat magsawa ka na sa kakapanik. Di ba? Natanda na tayo, 20 times na ako lumampas dyan, o 50 times na wala naman nangyari sa akin. So, nalampasan ko na dati yung panic na yan, bumalik man siya, okay lang. Diba? Sanay na ako dyan. Pwede rin naman, isang mabilis magpabawas ng panic attack, call a friend. Call a friend. May taong nakakabawas ng panic mo. Marinig mo lang boses, baka nanay mo, baka anak mo, baka asawa mo, pwede, common asawa mo, kaibigan, pwede rin naman, pet, alagang aso, alagang pusa, nakakakalma, o pwede rin yun, depende. Okay? Pwede kang call a friend. Pwede rin deep breathing lang, focus lang sa hinga. Hinga malalim, ganyan. Pabagalin mo yung hinga mo, mabagal na bagal higa, mabagal na mabagal pigil, mabagal na mabagal yung labas, gawin mo 5 seconds, 7 seconds. Bakit? Gusto mo lang lituhin yung utak mo Imbes na iniisip mo na, ay nako, mamatay na ako, ano na mangyari sa akin. Hindi, doon ka lang sa breathing mo. Another technique, sabihin mo sa sarili mo, pili ka ng isa dito. Pag isa dito effective, okay na, di ba? Panalo ka na Kasi nga, kung gaano kabilis, ito, very important. Kung gaano kabilis ang pasok ng panic na parang wala ka nang magawa sa sarili mo, ganun din kabilis mawawala. Isang click lang, okay ka na. Makinig ka, isang click lang, okay ka na. Para ka ng Superman, malakas ka na ulit. Bakit? Yung katawan kasi may waves may mood tayo May mood Parang up and down May gising kang kaya mo gawin lahat. May gising kang depressed na depressed. Yung up and down, maraming klase yan. May up and down na malala. Yan yung bipolar. Malala. Up, super down. May up and down na medyo matindi. Major depression. May up and down na konti-konti lang. Baka yung nararamdaman nyo, dysthymia, tawag doon, dysthymia. Malungkot, masaya. Kaya dapat steady ka lang. Kung kailan ka masayang-masaya, relax lang. Huwag naman masyado, baka hindi ka ganun kasaya. Kung kailan ka sobra lungkot, isip mo lang malungkot ka. Wala naman nangyayari, pareho naman nangyayari sa mundo. It's just the same. Okay? Baka kakabasa mo lang ng social media. Pwede mo pa sabihin, another saying, subukan mo to. It's just a wave, alon lang to ng tubig, lahat ng alon lumilipas. Kasi ang feeling ng panic attack, parang umaalon Parang umaalon siya, parating, mawawala, mahihimasmasan, papawisan ng kamay, papawisan lahat, okay na. Isa pa, isip lang yan. Ito yung delikado nakakainis minsan. Hindi ka naman talaga nakakarinig ng boses, pero parang may nagbubulong na, uy, gawin mo yan, uy, gawin mo yan, uy, pwede mo gawin to. May mga possibility, minsan masama okay? Basta may pumasok na masama sa utak mo, alisin mo agad, mali yan. Sabihin mo agad, mali yan. Hindi yan. O, kalokohan yan. Diba? Kalokohan yan. Kung ano man ilalagay sa utak mo, na may galit sa'yo, may gagawin ka, kung ano man yan, mali yan. Galing yan sa masamang tao. Isipin mo, baka masamang espiritu yan. Mali yan. Hindi ako yan. Okay? Diba? Expert ba ako dito? Expert ako dito. Alam ko lahat to Oo. Kasi sanay Pwede mo rin sabihin, I am stronger than my anxiety. I am stronger than my anxiety. Mas malakas ako sa anxiety ko. Okay? Minsan yung iba ang turo ni Norman Vincent Peale, yung gumawa ng positive thinking. Sabi niya, may words lang pampakalma May words.
mga equanimity, yan. Serenity, yan, mga pampakalma. Relax lang yan. Parang English, serenity, equanimity, relaxing word, peaceful, calm. Yan ang gusto natin. Tapos, ito maganda. May kakaibang technique, mawala yung panic attack. Okay? Sa tingin ko, effective to sa Pilipino. Okay? Sa ibang mga tao, baka hindi effective. Pero ito, effective. Tingnan nyo, Pwede ka kumanta. Kahit hindi ka singer, kahit sintonado. Kumanta ka, kumuha ka ng music, i-play mo sa cellphone mo, kantahin mo. O mag-hum ka for distraction. Imbis na iniisip mo, magkakasakit ako, magkaka-heart attack ako, ano ba mangyayari? Kumanta ka na lang. Okay? Pwede yon. Another technique, isa lang, kahit isa lang dito, effective, sundin mo na. Kumanta ka na lang ng 2-3 kanta, okay na yan. Pwede maghilamos ng malamig. Another technique, hilamos, malamig. Minsan bumabagal yung heart rate Another technique, nakita nyo, puro distraction to Magbilang ka pabaliktad. Mag-start ka sa 100. 100, 99, 98, 97, 96. Tuloy-tuloy. Pagdating mo sa 0, sa 1, sa 0, ulit ka na naman. Dinidistract mo lang yung utak mo. Pwede ka rin mag-amoy ng something, pwedeng mga essential oil, pero kahit wag ka na bumili. Alam mo ano magandang amuyin? Kung meron kayong mansanas, apple. Ang apple, subukan nyo, apple scent, bumili kayo ng apple, amuyin mo lang yung apple, kakalma ka. Ang amoy ng apple, pampakalma. Pwede rin naman orange, dalandan, pero ang orange, dalandan, minsan pampagising di ba? Medyo tangy yung amoy. Yung apple, pampakalma. Okay? Amoy ng prutas, pwede yan. Pwede ka rin mag-pressure point. Okay? Tunay or hindi tunay ang pressure point, press mo lang dito. Pressure point dito, wala naman masama. Medically, hindi namin alam kung tunay o hindi. Pero sabi nila sa headache to, pressure point dito, di ba? Dito, ano lang, i-press mo lang sarili mo. Okay na yan, pakalmahin mo. Meron ako nakita, pinipress yung paa, okay lang yon. Whatever technique na, kasi tumabingi yung utak mo naligaw yung utak mo, binabalik mo sa tama Kung effective sa pressure point. Pwede rin ito. Marami akong technique sa inyo. Texture exploration. Hanap tayo ng texture. Lalagay natin to. Ayan, ito yung lalagyan ng mic ko. Hawakan mo lang. Ano pakiramdam niya? Magaspang, smooth. Ano lang, hawak-hawakan mo lang. Texture exploration. Parang malibang ka lang. Ito, matalas. Okay, pag inano ko ito, masusugat ako dito. Diba? Kakaisip ko dito, nalibang na ako. Hindi mo na isipin na mga matay ka kasi iba na tinitingnan mo Nilibang mo na sarili mo. Nakita mo, nililigaw mo lang Another technique, manood ka ng funny video, tawa lang. Okay? Hayaan mo, nasabihin nila, weird ka, tawa lang. Pwede rin. Pwede rin kumain, pero konti lang. Ito kain. Yung kahit ano lang, mindful eating, snack lang, o chewing gum. Pwede rin visual distraction. Tumingin ka na isang bagay, ma-distract ka. Okay, may isang laruan, makita mo, ma-distract ka. Pwede rin yan. Another technique, isa lang ang pipiliin nyo Shake. Shake mo. Shake. Alog lang na alog. Alugin mo ng 5 minutes. Bakit? Wala lang. Para lang maiba pa. I-release mo lang yung stress mo. Squeeze, i-release shoulder, release. Pati paa, sipa-sipa. Yun, sipa-sipa ako pa ako. Shake it out, shake it out. Yung iba, tap therapy. Tap. Walang magmamassage sa'yo di mag-tap therapy ka. Pwede yun. So, yan ang mga sample techniques na unusual. Tapos, ano naman yung mga gagawin mo? Yun na kasi sinabi ko, recognize na panic lang yan. Accept. Find a safe place kung saan ka pinaka-safe. Sa kwarto, sa banyo, sa school. Meron kang tataguan sa may puno, sa likod ng puno. Meron kang kanto na safe ka. Doon ka lang. Okay, yung iba may hawak na rosary. Ako, may rosary. May holding cross ka. Meron kang gamit na bigay ng nanay mo. Hawakan mo lang. Meron kang whatever, di ba? Na feeling mo safe ka. Kung ano man yun. Hawakan mo lang.
Ground yourself. Pwede rin ground yourself. Ito, grounding. Ito, tinuturo to na sa yung mga artista na may panic attack sa US. Ito, tinuturo sa kanila. Grounding. Si Kevin Smith, sikat na comic book writer. Magaling siya. Clerks. Ewan ko kung kilala nyo. Meron siyang meron siyang mga panic Grounding. Anong grounding? Paandarin mo yung 5 senses mo. Anong 5 senses? Mata, tenga, ilong, panlasa, at paghawak. So, tumingin ka ng bagay, tumingin ka ng building. O, tingnan mo ilang kanto, ilang floors, bilangin mo lahat. Ayan, para ma-distract ka. Makinig ka. Anong sound? Sound ng LRT, MRT, sound ng ibon. O, mag-amoy ka ng isang bagay. Okay? Maglasa ka ng candy, o i-feel mo yung silya. Touch, feel mo yung silya, feel mo yung paa mo nakatapak. Feel mo lang lahat. Ganun na, i-ground mo lang sarili mo, nandito ka sa mundo. Ayan, grounding tawag dyan. Mamaya, in 15 minutes, kalmado ka na. Pag may negative thought, tulad ng sinabi ko, i-challenge mo. Mali yan, okay? Another technique, ito maganda to. Kung nasa bus ka o nasa mall ka o maraming tao, try mo kumausap sa iba. Try mo kumausap sa iba. Yung hindi mo kilala, magtanong ka kunwari, paano pumunta sa Quiapo? Parang ganyan. Kunwari lang magtanong ka, bakit gusto mo lang malibang Gusto mo lang i-distract yung utak mo Gusto mo lang siya igulo. Pag nakausap mo na siya, di ba may taong ganyan? Pag nagpapanik, salita ng salita. Di ba? May nagpapanik. Pag isang tao, minsan may nakasama ako sa airplane, kinausap niya lahat. First time niya mag-abroad, siguro nagpapanik siya. Takot na takot siya. Overseas worker. Kinausap niya lahat, kaliwa, kanan. Okay lang yon. Hanggang umabot yung airplane, nakausap na niya lahat. Tapos nakita ko, nahimasmasan na siya. So, yun ang style niya. Okay lang yun, distract yourself. Stay hydrated. Pwedeng ganito. Inom lang ng tubig, di ba? Pamparelax ng tubig. Tapos ihi lang. Inom, ihi. Okay lang yun. At syempre, seek support. Other techniques, pwedeng massage. Kung may ibang tao, nagmamassage. Okay rin yun. Sa akin, ito pa isa. Palagay natin na sa trabaho ka, nagpapanik ka. Mahirap to. Okay? So, minsan ang nakakapanik, isang project, let's say meron kang papagawang isang project, isang pinapasulat sa'yo, pinapatapos na report, diba? Pwede mo sabihin sa sarili mo, matapos ko lang tong project na to, magawa ko lang to, mawawala na yung panic ko, mapapagod lang ako sandali, kahit nagpapanik ako, susubukan ko. Pwedeng ganon. Pilitin mo lang dahan-dahan matapos. Kahit nanginginig ka, pag natapos mo yung project, kalmado ka na. Or pag sobrang panic, uwi. Tama na, ayoko na, kulong na lang sa kwarto. Pwede yun. Pag very acute yung panic attack. Tapos syempre, pag malala, pwede sa psychiatrist. Pero syempre, kung paulit-ulit ka na sa psychiatrist, siguro isang beses mag-consult sa psychiatrist, okay naman kung malala. Diba? Kung may pera. Ang problema lang sa psychiatry, syempre, bibigyan ka antidepressant, bibigyan ka ng Valium, Sanor, Lexotan. Pwede naman yon, nakakatulong konti, pero mas maganda, in the end, labanan mo. Kung hindi ka naman major depression, kung hindi ka naman major depression na malala, kaya mo dapat to. Kasi baka ang stress mo, social media lang Ano pang mga pagkain pamparelax? Saging, pampakalma. Try mo saging, pampakalma. Chamomile tea, pampakalma. Dark chocolate. Pumili ka ng dark chocolate. Kahit yung mura lang, okay lang. Na dark chocolate. Meron dyan sa mga 7-Eleven. Yogurt, ice cream, konti. Di ba, alin na nakakataba? Konti lang. Ice, yelo, tubig. Pwede rin. Okay? Tapos may gamot din, mga beta blockers, metoprolol. Ako meron ako metoprolol. Metoprolol to iniinom ko to. Metoprolol, pwede siya sa puso, pwede siya konti sa high blood, pwede siya sa nervyos. Okay? Sana po nakatulong to. After this video, kalmado na kayo. Pag kumalma kayo, share nyo sa inyong kaibigan o kung kailan darating yung panic attack, panoorin nyo na lang ulit. Malalampasan natin yan. Okay? Isa pa, isipin mo,
Nanay ko umabot ng, kunwari, nanay ko umabot ng 80 years old, lola ko umabot ng 90. So, imposible na mamatay ka at age 40, 30. Walang ganun. Kung ano inabot ng lola, lolo mo, by the average, maaabot mo o malalampasan mo pa. Kaya itong mga panic mo, nasa utak lang yan. Okay? Kailangan mo lang labanan at hanapan ng technique na pag nagulo ka, ibalik ulit yung sarili mo sa tamang pag-iisip. Salamat po.